Magandang araw sa inyo, Sir Chris. Ako po si Ruel, 25 taong gulang. At nais kong ibahagi ang kakaibang karanasan kong bangungot na naging bahagi ng aking buhay. Sa loob ng 1 linggo, isang misteryosang babae ang patuloy na nagpapakita sa panaginip ko. Hindi ko akalain ang bangungot ko ay may kinalaman sa tinatawag na succubus. Isang nilalang na sumisipsip ng lakas mula sa kanyang biktima habang sila'y natutulog. 2 lang kami sa kwarto na inuupahan ko na malapit sa trabaho. Tawagin na lang natin sa pangalang Jasper yung kasama ko sa kwarto. Isang law student at ako na may kakasimula pa lang bilang manager trainee sa isang restaurant sa Makati. Nagsimula ang lahat isang gabi matapos ang isang mahabang araw na trabaho. Pagod na pagod ako at nagdesisyon akong maaga ng matulog. Nagising ako sa isang madilim na kwarto na hindi ako pamilyar. Makintab ang mga muebles at malapad ang malambot na kama. Puti at pula ang nakikita kong mga kulay ng silid. Sa isang sulok ng kwartong iyon, may nakita akong babae na nakasuot ng itim na bestida. Ang kalahati ng kanyang mukha ay halos natatakpan ng kanyang mahabang buhok. Hindi ko siya kilala, ngunit naramdaman kong may kakaibang koneksyon kami. Ganoon lang siya. Nakatayo lang ito sa sulok habang nakamasid sa akin. Isang mata lang niya ang kita ko at kalahati na mukha niya. Pero bakas ang kakaibang gandang taglay ng babae. Patuloy siyang nagpapakita sa akin sa mga sumunod na gabi sa kaparehong silid at nangyayari iyon sa tuwing oras na ng pagtulog ko. Kaya nakatitiyak akong panaginip lang ang lahat ng iyon. Nang mga sumunod na gabi, nakikita ko siyang naglalakad papalapit sa akin. Palapit ng palapit sa bawat gabi na lumilipas. At sa tuwing nagigising ako sa umaga, nararamdaman ko ang matinding pagod na tila ba hindi ako natulog. Ang aking katawan ay nangihina at nanlalata. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong naging madalas ang pagpapakita ng babae sa akin sa panaginip ko. Hindi na lamang siya nakatayo sa sulok ng kwarto. Ngayon ay lumalapit na siya sa aking kama. Nauupo sa aking tabi at hinahawakan ang aking mukha. Ang kanya mga mata ay titig na titig sa akin, puno ng pangaakit na mahirap tanggihan. May bahagi ng aking sarili na naaakit sa kanya. Ang presensya niya ay nagbibigay ng kakaibang init at pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa tuwing magigising ako, mas lalong lumalala ang aking kalagayan. Ang aking katawan ay palaging nangihina at ang aking isipan ay naguguluhan. Kaya mas nais ko na lang matulog palagi at nang makasama ko ang babae sa aking panaginip. Dumating kami sa punto na nag-make out na kami ng babae sa panaginip ko. Kahit alam kong panaginip ay dama ko ang malalambot niyang dibdib sa mga palad ko na parang totoo. Nag-iinit ang buo kong pagkatao na parang sinisilaban habang dinadama ang bawat sulok ng katawan niya. Nasa ganon kaming mainit na tagpo nang isang malakas na sampal ang gumising sa akin. Napamulat ako ng mata at nakita ko si Jasper. Sinabi nitong naabutan niya ako na may malademonyong itim na anino at may sungay na nakadagan sa ibabaw ko habang umuungol ako. At bigla iyon naglaho ng lapitan niya ako. Dali-dali niya akong ginising dahil baka mapaano daw ako. Sinabi niyang posibleng isang succubus ang nakita niya. Lalo na't ikuwinento kong may nakikita akong babae sa panaginip ko at muntik nang may mangyari sa amin ng gabing iyon. Salamat sa paggising mo sa akin, Your Honor. Yun ang pabirong tawag ko sa kanya dahil pangarap niya maging judge balang araw. Ipinayo ni Jasper na kumausap ako ng eksperto sa mga espiritu at demonyo o magtungo sa pare para humingi ng basbas at gabay. Ang alam ni Jasper ay mahirap magpaalis ng mga succubus. Natakot ako at kinabahan sa sinabi niya. Kaya't nang umaga ding yun ay sinubukan kong alamin pa ang tungkol sa succubus. Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang succubus ay mga demonyong babae na nagpapakita sa mga lalaki sa kanilang panaginip upang sumipsip ng kanilang lakas at makipagtalik sa panaginip.
Ang mga biktima ng succubus ay kadalasang nagkakaroon ng matinding pagkapagod, depresyon, at minsan ay nauuwi pa sa pagkamatay dahil sa sobrang panghihina ng katawan. Desidido akong matigil na ang mga bangungot na iyon dahil natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin. Kaya't naghanap ako kagad ng mga eksperto ng araw ding iyon na maaari makatulong sa akin. Nakipag-usap ako sa isang parapsychologist sa Facebook na may malalim na kaalaman tungkol sa succubus. Ayon sa kanya, ang mga succubus ay nagpapakita sa mga biktima na may matinding emotional o pangangailangan o kahinaan. Ang tanging paraan upang mapalayas ang succubus ay ang pagharap sa kanyang presensya at pagtanggi sa kanyang alok ng pang-aakit. Maaari din akong dumulog sa pari para sa bendisyon o dasal. Ganoon nga ang ginawa ko. Nagtungo kagad ako sa simbahan para magpabasbas at humingi ng gabay sa maaaring usaling dasal pangontra sa succubus. Ang sabi ng pari ay mabisa ang ama namin na pangontra sa demonyo at masasamang espiritu. Binigyan din niya ako ng kwintas ng San Benito para pang proteksyon. Binabayaran ko yon, pero tinanggihan ng pari at ang sabi nito ay tulong niya na sa akin yon. Kahit natatakot ako, alam kong kailangang harapin ang succubus na yon. Humiga ako at naganda sa kanyang muling pagpapakita. Muli siyang lumitaw sa panaginip ko. Mas maganda at mas kaakit-akit kaysa sa dati. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ako natakot at nagpaakit. Lalo na't alam ko ang kahantungan ko kung magpapatalo ako sa pang-aakit at libido na nararamdaman ko. Tinanggihan ko ang kanya mapang-akit na alok na magsiping kami at saka malakas itong itinulak. Sinubukan kong ipakita ang aking determinasyon na hindi ako magpapatalo sa kanya. Umusal ako ng taimtim na panalangin. Nagdasal ng ama namin at ang hiling na layuan ako ng demonyong nasa harapan ko. Nagtitili ang babae na nagbagong anyo at naging nakakatakot na halimaw bago siya naglaho. At doon na ako nagising sa aking kwarto. Habol kong hininga habang paulit-ulit na umuusal ang pasasalamat sa Panginoon dahil nakawala ako sa succubus na iyon sa tulong niya. Nagsimulang bumalik sa normal ang aking katawan. Nawala ang panghihina ko at ang pakiramdam na sobrang hapo. Hindi na ulit nagpakita sa akin ang babae sa panaginip ko. Naging maayos na ang pagtulog ko mula noon. Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa lahat ng makakabasa at magpaalala na ang pananampalataya sa Panginoon at paghingi ng gabay ay malaking tulong para maligtas sa kapahamakan. Magandang araw sa inyo, Sir Chris. Ako po si Samuel, 23 taong gulang at 1 taon nang nakatapos sa kolehiyo. Nais kong ibahagi ang kakaibang karanasan ko sa bangungot nitong 2 buwan pa lang ang nakaraan. Hindi maipaliwanag na takot ang nararamdaman ko tuwing ako'y matutulog. Palaging nananaginip na hinahabol ako ng mga multo at hindi na ako makaalis sa madilim na lugar. Nagsimula ang lahat isang gabi matapos ang isang mahabang araw sa pag-a-apply ng trabaho. Gusto kong makahanap na ng trabaho para kumita at makatulong sa gastusin sa bahay at mapag-aral na rin ang 2 ko pang kapatid. Pakiramdam ko ay kulang pa ang effort ko kaya hindi ako makahanap ng permanenteng trabaho at puro sideline lang ang pinagkakakitaan ko pagkatapos makagraduate ng 1 taon. Pagod na ako ng gabi ngayon dahil sa layo ng nilakad ko dahil naligaw ako sa BGC. Hindi na ako nakapagpalit pa ng damit o nakakain ng hapunan. Pagkahiga ko ay agad akong nakatulog sa sobrang pagod. Sa aking panaginip, nagising ako sa isang madilim na gubat. Tanging liwanag lang mula sa bilog na buwan ang nagbibigay gabay sa akin at ang tanging naririnig ko ay ang kaluskos na mga dahon at ang malamig na ihip ng hangin. Naramdaman ko rin ang presensya ng isang nilalang na nakamasid sa akin mula sa kung saan. Nagising ako pagkatapos dahil niyugyug ako ni Mama para kumain ng hapunan. Kinabukasan ay dumiretso ako sa isang interview sa isang kumpanya at ang sagot ay tatawagan na lang. Kaya lumipat ako sa ibang kumpanya
para personal na magpasa ng resume para hindi naman sayang ang araw at ang ginastos ko nung araw na iyon. Nilakad ko lang ang kabuuan ng Ortigas Center kakaikot sa mga building. Nagpasa rin ako sa isang call center. Diretso sa exam at interview hanggang sa inabot na ng gabi ang proseso. Binigyan ako ng final interview schedule sa project manager sa isang linggo. Kaya maghahanap ulit ako ng ibang applyan bilang reserba hanggat hindi pa ako siguradong pasado sa final interview. Ganun nga ang ginawa ko. Nag-apply ako na nag-apply online. Pagkatapos ay papupuntahin kinabukasan. Tapos ay paghihintay ng ilang linggo para sa final interview. Nang mga sumunod na gabi, mas lalong naging madalas ang aking mga bangungot. Mula sa gubat, natagpuan ko ang aking sarili sa iba't ibang lugar. Isang abandonadong bahay, isang madilim na iskinita, o kaya'y sa gilid ng isang bangin. Lahat ng mga lugar na ito ay puno ng takot at pangamba. May mga anino na naroroon, nagmamasid, at sa oras na magpakita sila, magsisimula na ang aking pagtakbo. Habang tumatagal, mas lalong nagiging detalyado at mas matindi ang aking mga bangungot. Hindi na lamang basta mga anino ang nakikita ko sa panaginip ko, pati na rin mga multo. Iba't ibang anyo ang naroroon. May mga pugot ang ulo, may duguan, may sunog ang buong katawan, may naaagnas na labis na nagpapatayo ng balahibo ko sa buong katawan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at mga matang nagliliyab habang hinahabol ako. Pinipilit kong magising mula sa masamang panaginip pero hindi ko magawa. Mabuti na lamang at niyugyug ako ng kapatid kong si Celeste kaya ako nagising. Tagaktak ang pawis ko at naghahabol ng hininga na para bang nakipagmarathon sa track and field. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Kinulang pa yun at humingi pa ako ng ikalawang baso ng tubig. Pagod na pagod ako na parang nanggaling sa malayong lugar. Nagsimula akong mawala ng tulog dahil sa pangambang baka muling magpakita ang mga multo sa panaginip ko. Nangihina ako at nawala na ng ganang kumain. Parati na din akong hapong-hapo kahit hindi umaalis ng bahay. Nagkasakit na rin ako at hindi makapunta sa final interview ko sa call center. Nanghinayang ako pero wala akong magawa kung hindi ang magpagaling sa bahay. Sinabi ko kina mama ang nangyayari sa akin sa tuwing matutulog ako. Sinabi ni Papa na kumonsulta na kami sa doktor at inirekomenda kami sa psychologist. Sinabi ng psychologist na ang mga bangungot ay kadalasang bunga ng mga takot at stress na ating nararanasan sa araw-araw. Binigyan niya ako ng mga payo at teknik upang makontrol ang aking mga panaginip at mabawasan ng takot. Sinunod ko ang mga payo niya. Binigyan din ako ng gamot na maaari kong inumin pang alis ng stress. Sinabihan din akong kumain sa tamang oras. Sa kabila ng mga teknik at payo na sinunod ko, patuloy pa rin ang paghabol ng mga multo sa aking mga panaginip. Alam kong kailangan kong harapin ang aking takot upang matapos na ang lahat ng mga ito. Nagpatawag na magtatawa si Mama para patingnan ako. Nagpatak ng kandila sa isang palangganang may tubig ang magtatawas at lumabas sa resulta na napag-initan ako ng itim na maligno na lumilikha ng mga bangungot ko. Nasagi ko ang bahay ng maligno sa paglalakad ko sa paghahanap ng trabaho. Ibinalot na magtatawas ang nabuong figura ng maligno sa mga patak ng kandila. Saka ibinili na ilagay iyon sa ilalim ng unan ko sa loob ng 3 araw. Saka paano rin sa ilog. Sa kabutihang palad, naramdaman ko ang paunti-unting pagkawala ng bangungot ko sa gabi. Hindi na ako naglalakbay sa kung saan-saan at wala na ang mga multong humahabol sa akin. Hindi ko sigurado kung iyong mga gamot ay binigay ng psychologist ang nagpagaling sa akin o ang ginawa na magtatawas. Pero ang mahalaga ay maayos na ulit ang pagtulog ko sa gabi. Naging maingat na ako sa mga lakad ko sa pag-apply. Hindi na rin ako nagpapagod ng sobra sa paghahanap ng trabaho at kumakain ako sa tamang oras kahit pagod. Ayoko nang maulit ang mga bangungot na naranasan ko. Salamat po Sir Chris sa pagbabasa ng kwento ko. More power po sa inyong channel.
Magandang araw sa inyo, Sir Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alice. 24 na taong gulang. At nais kong ibahagi ang karanasan ko tungkol sa mga bangungot na tila nagiging realidad. Matagal ko nang napapansin na mga panaginip ko ay nagkakatotoo. Ngunit nito mga huling buwan, mas tumindi ang aking takot. Dahil ang mga ito ay nagiging bangungot na nagpapakita ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Nagsimula ang lahat noong gabi na parang normal lang. Nagmamarathon ako ng mga horror movies at drama series dahil walang trabaho. Napagod ako sa panonood maghapon, napupuyat at madaling araw nang nakakatulog. Sa aking panaginip, nakita ko ang sarili ko sa isang madilim na kalsada. Walang ibang tao sa paligid at tanging ilaw lamang mula sa poste ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig ng mga yabag sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang anino na palapit ng palapit. Ang kaba ko ay hindi ko mapigilan hanggang sa magising ako na pawis at habol-habol ang hininga. Kinabukasan, nagpunta ako sa birthday ng aking kaklase sa Kamarin. Natapos ang party bandang 10:00 na ng gabi. Wala akong masakyan pa uwi, kaya naglakad-lakad ako para maghanap ng taxi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad ako sa kalsadang napanaginipan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yung kalsadang nasa panaginip ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tila ba lahat na nangyari sa aking panaginip na nagdaang gabi ay unti-unting nagiging totoo. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang presensya ng anino. Nang marinig ko ang yabag sa likod ko, agad akong lumingon. Ngunit wala akong nakita. Takot na takot ako at dali-daling tumakbo palayo roon. Hanggang sa may dumaang taxi, sumakay ako kagad para makauwi. Nang sumunod na gabi, napanaginipan kong isang aksidente. Sa panaginip ko, nakita ko ang isang kotseng itim na bumangga sa isang poste na malapit sa farm namin kung saan ako lumaki. At nakita ko ang mga taong sakay nito na mga injured at duguan. Napabalikwas ako ng bangon sa sobrang takot ko. Naisip kong hindi sana magkatotoo yun. Ngunit kinabukasan, habang nanonood ako ng balita, nakita ko ang eksaktong aksidente na napanaginipan ko. Parehong-pareho ang lugar at ang kotse. Sinarili ko na lang iyon dahil wala namang maniniwala sa akin kung ikikwento ko ito. Naging sunod-sunod na mga bangungot na nagkakatotoo. Ang mga simpleng panaginip ay nagiging bangungot na hindi ko na makontrol. Nakapanaginip pa ako ng sunog ng isang bahay at kinabukasan, nabalitaan ko ang sunog na nangyari malapit sa amin. Nagsimula akong mawala ng tulog. Ayaw kong matulog dahil natatakot akong muling managinip. Ngunit hindi ko rin kayang labanan ng antok. Minsan, nagising ako na may sugat at pasa sa aking katawan na tanda ko ay nakuha ko sa aking mga panaginip. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon at lalong lumala ang aking takot. Isang araw, may napanood akong video tungkol sa mga clairvoyant. Sila ay may kakayahang makita ang mangyayari pa lang sa panaginip. Natakot ako sa isiping meron akong ganong kakayahan. Mas okay pa siguro kung lotto numbers ang mapanaginipan ko para manalo ako. Ang kaso ay puro aksidente at disgrasya ang nakikita ko sa panaginip. Hanggang ngayon ay nararanasan ko pa rin ang mga ganitong panaginip at bangungot na nagkakatotoo. Pero nagkakaroon na ako ng ideya kung paano mas magiging kalmado sa tuwing binabangungot ako at nagkakatotoo sa tulong ng mga paranormal groups na nasalihan ko. Hindi pa rin alam ng mga malalapit sa akin na may ganito akong kakayahan dahil ayaw kong isipin nilang nababaliw ako. Hanggang dito na lang po, Sir Chris, ang sulat ko. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Magandang araw, Sir Chris. Ako po si Leopoldo, 50 taong gulang.
at nais kong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga bangungot na nagsimula mula nang tumira ako sa bahay ng aking manugang na lalaki. Matagal na kaming nakatira sa sariling maliit na bahay. Ngunit dahil sa kalusugan ng aking asawa, nagpasya kaming lumipat sa bahay ng aming anak at manugang upang matulungan nila kami sa araw-araw na pangangailangan. Hindi ko inakala na ang simpleng paglipat namin ay magdudulot na matinding takot at pag-aalala sa akin. Nagsimula ang lahat nung unang gabi pa lang ng aming paninirahan sa bagong bahay. Pagod kami mula sa buong araw na pag-aayos at paglilipat ng aming mga gamit, kaya agad kaming nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, napanaginipan ko na nasa isang madilim na lugar ako, puno ng mga anino na naglalakad sa paligid ko. Pakiramdam ko'y sinisikipan ako ng dibdib at hindi ako makakilos. Narinig ko ang mga boses na nagmula sa kung saan, pero hindi ko makita. Ang mga boses na puno ng galit at hinagpis. Nagising ako na pawis sa tingal. Nang sumunod na gabi, napanaginipan ko na nasa loob ako ng isang malaki at lumang bahay. Ang mga pader ay puno ng lumot at ang sahig ay nababalot ng alikabok. Narinig ko ang mga yabag sa likod ko at nang lumingon ako, nakita kong isang lalaking walang muka at may dalang itak. Sa sobrang takot ko, sinubukan kong tumakbo. Ngunit parang walang katapusan ang pagtakbo ko at hindi makaalis sa sala ng bahay. Nang malapit na akong abutan nito, doon ako nagising. Humihingal at pawis na pawis. Kinabahan ako dahil ang sabi ng iba ay nagkakatotoo daw ang mga panaginip. Kaya nagbasa-basa ako ng mga kahulugan ng panaginip sa totoong buhay. Wala akong mahanap na sagot sa mga nakaraang panaginip ko, kaya nagkibit balikat na lang ako. Ipinagdasal na sana'y hindi totoo na may gustong pumatay sa akin. Nang gabing iyon ay mas maaga akong nakatulog sa asawa ko dahil masama ang pakiramdam ko. Nanaginip akong nakalutang sa hangin at nakita ko ang sarili kong katawan na nakahiga sa kama. Natakot ako sa isiping patay na ako at isa na akong kaluluwa. Pinilit kong bumalik sa katawan ko pero parang may puwersa na ayaw akong pabalikin doon at itinulak ako palayo. Nang magawa kong pilitin bumalik sa katawan ko, ay hindi ako makakilos. Hindi ko rin maidilat ang mga mata ko at ang pakiramdam ko ay nilalamon ako ng kadiliman. Umusal ako ng panalangin para makakilos ako at makadilat. Paulit-ulit akong bumigkas ng Ama namin at Aba Ginoong Maria sa isipan ko. Saka nakiusap sa Panginoon na gisingin ako mula sa bangungot na iyon. Maya-maya ay naramdaman ko ang parang kuryente na dumadaloy sa katawan ko at nagawa akong maikilos sa mga kamay ko. Pagkatapos ay unti-unti kong naimulat ang mga mata ko. Lumuluha ako nang magising ako at tagaktak ang pawis ko sa muka. Dama ko ang pagkapagod at hapon na para akong naglakbay sa malayong lugar. Napabalikwas ako, saka lumuhod para magpasalamat sa Panginoon sa extension ng buhay ko. Alam kong katapusan ko na kung hindi ako nagising. Ikwinento ko iyon sa asawa ko at labis siyang nagpasalamat dahil ayos lang ako. Isinuhestyon ng manugang ko na magpa-general check-up kaming mag-asawa para masigurong wala kaming problema sa kalusugan. Magandang araw sa inyo, Sir Chris. Ako po si Tessie. 40 taong gulang at nais kong ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan sa bangungot. Nagsimula ang lahat 1 linggo matapos kaming lumipat sa bagong bahay naming binili sa Quezon. Matagal kong pinag-ipunan ng bahay na ito. Pangarap naming magkaroon ng sariling bahay at lupang mapagtataniman ng mga gulay at prutas. Sa unang gabi ng pagtulog sa bahay, bigla akong nagising sa isang panaginip na parang sobrang totoo. Nasa loob ako ng isang madilim na kwarto. Walang ilaw at malamig ang hangin. Narinig ko ang mga yabag sa labas ng kwarto. Tila ba may mga naglalakad na hindi ko makita. Ang kaba at takot ay bumalot sa akin. Pilit kong tinakbo ang pinto para buksan. Ngunit parang walang katapusan ang mga pinto na binubuksan ko. Nagising ako na hingal at pawis na pawis. Hindi ko maintindihan ang panaginip ko.
Kinabukasan, ikwinento ko sa aking asawang si Mando ang napanaginipan ko. Ngunit binaliwala niya iyon. Inisip na bunga lamang ito ng pagod at stress mula sa paglipat at paghahakot ng mga gamit. Sinunod ko ang sinabi niya at baka nga pagod lang iyon. Isang gabi, napanaginipan ko na may isang anino na nakaupo sa paanan ng aking kama. Ang anino ay hindi gumagalaw, ngunit ramdam ko ang kakaibang presensya nito. Pilit kong ginising ang aking sarili, ngunit parang may pumipigil sa akin. Nang magising ako, ramdam ko ang pagod na parang tumakbo ako ng 1 kilometro. Wala na rin ang anino sa paanan ng kama namin. Lalong naging madalas at mas matindi ang mga bangungot ko habang tumatagal. Minsan, napanaginipan ko na may isang babaeng nakasuot ng puting damit, puno ng dugo at naglalakad papunta sa akin. Pilit akong tumakbo, ngunit parang walang katapusan ang makitid na mahabang iskinitang binabaybay ko, hanggang sa nagising ako na humihingal at puno ng takot. Kinabukasan ay nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay tungkol sa history ng bahay at nalaman ko na ang bahay na aming tinitirhan ay may madilim na kasaysayan. Ang babaeng dating may-ari ng bahay ay namatay mismo sa loob ng bahay dahil sa isang aksidente. Sinasabi ng mga matatanda sa lugar na ang kaluluwa ng nasabing may-ari ay hindi pa natatahimik at patuloy na gumagala sa bahay. Agad kong kinausap ang aking asawa tungkol sa aking natuklasan. Nagdesisyon kami mag-alay ng dasal para sa kaluluwa ng babae. Nag-imbita kami ng isang pare para magbasbas sa buong bahay at mag-alay ng dasal para sa kaluluwa ng nasabing babae. Kasama ang aming pamilya at mga kapitbahay, sama-sama kaming nagdasal para sa kanyang katahimikan. Matapos ang pag-aalay ng dasal, naramdaman kong unti-unting nawawala ang bigat at takot sa aking dibdib. Kinagabihan, nakatulog ako ng mas payapa. Sa aking panaginip, nakita kong muli ang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya puno ng galit at puot. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Alam kong natulungan namin siyang makahanap ng kapayapaan. Naging maayos na ang takbo ng aming buhay pagkatapos mabasbasan ang buong bahay at ipagdasal ang kaluluwa ng babaeng nagmumulto. Hindi na siya nagpapakita sa mga panaginip ko. Dito pa rin kami nakatira, Sir Chris, hanggang ngayon. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat po, Sir Chris, sa pagbabasa ng sulat ko. More powers po sa inyong channel.